Halo-halo sa ating lahat. Ako nga pala si Ginoong Jimson Ardutelios, ang magtatalakay tungkol sa revised taxonomy ni Mr. Benjamin S. Bloom. So wag nyo na lang pansinin yung maingay na electric fan dahil mainit talaga dito sa ilalim ng aming kwarto. So balik na tayo sa ating talakayin. So si Benjamin S. Bloom ay isang American educational psychology na ipinanganak noong February 21, 1913 at namatay noong September 19, 1999. So, what is Bloom's taxonomy? Bloom's taxonomy is classifications of thinking, organizing by levels of complexity. So, pagbibigyan natin ng pagkakahulugan ang words na taxonomy, it means naming, describing, at classifying. At pagbibigyan naman natin ng pagkakahulugan ang words na complexity, it means complicated o komplikado. Iniisa-isa ni Bloom's taxonomy ang ilan sa mga pamamaraang kognitibo at inayos sa baitang base sa pinakamadali tungo sa pinakamahirap. 45 years later, the origins of taxonomy was revised by David Rockwell at Lauren Anderson. So, sino nga ba sila? So, sila ay mga estudyante ni Benjamin Bloom. So, ano ang kanilang layunin? Bakit nila inirebisa ang original na Bloom's taxonomy? So, ang layunin nila kung bakit nila inirebisa ang original na Bloom's taxonomy ay para maakma ito sa makabagong panahon, para maging epektibo para sa mga gurong nagtuturo at ang sa mga mag-aaral na nais matuto. So, ang original na Bloom's taxonomy ay noong 1956. So from knowledge to evaluation. So pag knowledge, comprehensions, applications, analysis, and synthesis at evaluation. So ang tatlong ito, yung nasa baba, yung knowledge, comprehensions, applications, ay tinatawag ding LUTs o lower thinking skills. At yung tatlo naman tinatawag din siyang HADS or higher thinking skills. So isa-isahin natin yan mamaya. So para mas maunawaan natin. So dito tayo. What is revised Bloom's taxonomy? It provides the measurement tools from thinking. Kasi nga 'di ba yung Bloom's taxonomy ay mula siya sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. So the change occur the three broad categories: terminologies, structures, at emphasis. So pag sinabi nating terminology, nagkakaroon ng bagong termino na ginamit. As a structure naman, nagkakaroon ng bagong pamamaraan sa pagkabuo. So, 1956 ang original, 'di ba? Ang original na Bloom's taxonomy. Marami ang pumayag na maiba ito. Kaya nagrebisa ulit at muling nagbukas noong 2001. At yun, 'di ba, yung ginamit sa original ay noun at samantalang sa 2001 naman naging ginamit na termino ay naging verb o pandiwa sa Tagalog. So change in terms noun to verb, 'di ba? Noong 1956 ang ginamit na termino ay mga pangalan. Pero nabago ito nung rebisahin noong 2001. Halimbawa, knowledge naging remembering, comprehension naging understanding, at synthesis naging creating. So, unang level 1, remembering. The learner is able to recall, restate, remembers learned information. Questions starting from what, where, how, and why, whose answer can be retrieved, recognized, and recalled are full of remembering. So, 'di ba yung unang level ay tinatawag na remembering. So, ibig sabihin nagkakaroon ng kaalaman at nababalikan ng mga mag-aaral ang kanilang mga natutuhan. Kadalasan ang sagot sa tanong na saan, paano, bakit, ano, o ano na may sagot na masasabi nating under sa
remembering. Kasi pag sinabi natin remembering, parang naaalala, di ba? Naaalala natin ang mga paksang ating tinalakay mga noong talakayan natin. So, ang pangalawa na mga level ay understanding o comprehension. The learning grasps the meanings of the informations by interpreting the translating has been learned. So sa level 2 ay nangyayari ito kung naiintindihan ng isang bata ang isang paksang tatalakayin. Ibig sabihin pag sinabi natin kasing understanding, nauunawaan ng bata na ang isang paksang tatalakayin at na ibinahagi sa kanya. So level 3 ang applying. So sa level 3 dito, the learner make use the acquired knowledge, facts, techniques and rules in different ways. So kasunod na level naman ay ang applying. Dito kailangan ng isang estudyante na ma-apply ang mga natutuhan nila sa mga naging talakayan nila. Yes, yan. So level 4, analyzing. The learners break the learned informations to one another to over structures on purposes. So kasunod, 'di ba? Sa pag-aanalisa, kailangan nilang isa-isahin at pira-pirasahin ang mga impormasyon o mga ideya kung paano kailan masuri ang mga parte ng isang ideya. So pag sinabi natin differentiating ay pag-alam sa pagkakaiba at pagkukumpara. At pag organizing naman ay pagsasaayos. Attributing naman, ito ay para saan, para kanino o sino ang nakakapag-benefits. Okay, so dito naman tayo sa level 5, evaluating. The learner makes decision based of reflect criticism through checking ang critics. So dito sa level 5 na nagagawa ng mas maganda ang angkop na desisyon ng isang tao kapag naiintindihan. So kapag naiintindihan niya ng lubos ang isang bagay, kasi kapag kung hindi niya alam ang pag hindi niya kasi naintindihan, iyon na magkakaroon ito ng kamaliang desisyon o magkakaroon ito ng magulo, yes. So sa level 6 naman, creating. The learner create new ideas and information using what have previous learned. So halimbawa dito yung mga research, 'di ba? Research na nakaka-create na sila ng mga ideya tungkol sa mga paksang nais nilang malaman. Dahil marami na silang kaalaman sa kanilang isip at nakaka-create na sila ng mga informations ukol sa mga paksang kanilang gustong tatalakayin. Yan lang po at maraming salamat.